Okay, sabi po ng Bible sa aklat po ng Pilipos chapter 1, chapter 4, verses 1 to 5 ay ganito. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, pinapalabigan aking kagalakan at karangalang magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Yodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama si Clemente at ang iba pang mga kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Tayo po ay panandali ang yumuko. Ama, salamat sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita na ito po ay gawin mong kalakasan ng bawat isa. Basbasan mo po ito na sa aming pong pakikinig ay magkaroon po kami, Lord God, ng aral na aming pong ikatututo na magiging daan upang kami po ay tumibay sa pananampalataya at magpatuloy sa iyo. Initiwala ko po, Panginoon, ang lahat po ng bagay sa iyong mga kamay, ikaw po ang patuloy na gumabay at pumatnubay sa buhay ng iyong mga anak. Lumalapit kami at humihingi ng kapatawaran mo sa lahat ng aming mga kasalanan na hahadlang upang hindi namin lubusan matanggap ang mensaheng aming napapakinggan. Linisin mo kami sa dugo ni Kristo at kami po ay pangunahan, gabayan mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ikaw po ang mangusap at gamitin mo na kasangkapan ng iyong pastor bilang pagpapahatid, Lord God, ng mga biyaya at pagpapalang alam mapapakinggan. Thank you, Lord. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Amen. Now, ito pong aklat ng Pilipos na isinulat ni Pablo ay kanyang ginawa sa isa pong masalimuot na kaganapan sa kanyang buhay. Hello. Siya po ay nabilanggo sa kulungan. Amen. At alam naman po natin, sino po ba rito yung nakaranas pong makulong? Wala naman, ano? Meron po tayong kapatid na naranasan po niya ang makulong ng 3 araw. Actually, yung aming pong kapatid na si Brother Erwin. Amen. Siya po ay nakulong, hindi dahil siya po ay nagkasala ng anumang krimen, kundi siya po ay napasama sapagkat siya po ay tumitingin doon sa mga taong nagkakarakrus. Amen. Ngayon, nung nagkaroon po ng huli, pati siya nadamay. Siya po ay nakulong at hindi ko po alam kung 3 araw o hanggang 1 linggo po siyang nakulong. At ayon sa kanyang patotoo, mahirap ang nasa bilangguan. Amen. Mahirap ang katayuan ng mga taong bilanggo. Oo, libre yung pagkain. Oo, libre yung tahanan. Pero hindi mo masisikmura kung ano po yung mararanasan mo doon. May pagkain na hindi mo maaaring makain. May lugar na pagpapahingahan na hindi ka naman makapagpapahinga. Alam niyo po ba kung ano po yung paraan ng kanilang pagpapahinga? Di oras. Bibigyan lamang sila ng allotted 2 hours para makatulog. Kasi nga, sa sobrang siksikan po ng bilangguan, nakatayo po yung iba. So para lamang po maibsan ang antok, tigda 2 oras na tulog ang ipinagkakaloob sa kanila. So, mai-imagine po natin ang hirap ng mga nararanasan ng mga taong nasa bilangguan. Mahirap. And yet, ang sabi po ni Apostol Pablo
Amen. Sa mga taga-Pilipos na kanya pong sinusulatan ay eto. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Kaya po yung tema ng ating pong pag-aaralan ay may pamagat na rejoice in the Lord always. Magalak, maging masaya tayo sa Panginoon. Hello. Amen. Now, yung kasiyahan at kagalakan na nasa kay Kristo ay iba sa kasiyahan at kagalakan ng mundo. Alam po natin na pag sinabing kasiyahan, ang nasa isip ng marami, ano po? Happy, inuman. Hello. Pag sinabing kasiyahan, ang isip po ng maraming mga di mananampalataya, mangusunada at mangtrip ng mga tao. Ganun po para sa kanila yung kasiyahan eh. O kung hindi man, party. Hello. O pamamasyal o pagkain na kung ano-ano po mga masasarap na pagkain. Yun po yung para sa mga taong hindi mananampalataya. Nakabatay ang kanilang kagalakan, nakabatay ang kanilang kasiyahan, nakabatay ang kanilang pong kaligayahan sa sitwasyon at pangyayari ng kanilang mga buhay. Amen? Pag na-promote ka, masaya. Pag may blessing ka, masaya. Hello? Lalo't pag nanalo ka sa isang raffle. Di ba? Kaya pinagpipray ko sa ating manalo sa inyo eh. Amen? Baka mamaya may mag-isip na, kaya tumaya ako sa loto ng wakasan na ang problema nila, pastor. At ang problema namin lahat. Sana nga kapatid at manalo ka. Amen? Di ba masaya? Pwede po tayong maging masaya. Pero ang problema ng mga di mananampalataya, nakabatay sa sitwasyon ang kanilang kaligayahan at kasiyahan. Kaya po, dumating yung lungkot, dumating yung problema, dumating yung pagsubok at suliranin sa alang mga buhay, yung saya ay napapalitan ng lumbay. Why? Nakabatay sila sa sitwasyon. Pero si Pablo hindi. Si Pablo, ano man po yung kinalalagyan niyang sitwasyon, siya po yung masaya sapagat ang nagpapasaya sa kanya, ang nagbibigay sa kanya ng ligaya, hindi yung material na bagay, si Kristo. Hello. Pag si Kristo, amen, ay nasa puso't buhay mo, ipinamumuhay mo't nilalakaran ang salita ng Panginoon, ikaw ang pinakamasaya, ikaw ang pinakamaligaya, ikaw po ang pinakasatisfied na tao sa ibabaw ng lupa, sapagkat si Kristo na Panginoon ng kapayapaan ay sumasagot. Hello. Amen. Alam po ba natin na maraming mga tao na sa kapila po ng kayamanan malungkot? Hello. Isang araw, si Bill Gates nung kanyang kabataan, at the age of 40 years old, siya po ay naging pinakabatang bilyonaryo sa lahat. Hindi ko po alam kung ilang taon na si Bill Gates ngayon. Pero nung time na siya po ay nasa 40 years old, naging bilyonaryo na siya. Pinupuri ito yung nasa 40 na. Eh yan, hindi pa po naging bilyonaryo yung nasa kamay. Ngayon, pare-pareho po tayo. Nasa 40 na po si Pastor, pero hindi pa bilyonaryo. Amen. Si Bill Gates, 40 years old. At isang araw, meron pong nag-interview sa kanya. Isang reporter na nagtanong, Bill Gates, now that you are a billionaire, is there anything lacking from you? Ngayong bilyonaryo ka na, meron pa bang kulang? Meron ka pa bang hinahanap? Meron pa bang bagay na wala sa'yo? Of course, ang i-expect itong reporter, wala na. Nagulat siya nung sinabi ni Bill Gates, yes, there is something lacking from you. Sabi ng reporter, ha? Ano? Ang yaman-yaman mo na. Pero niyo po yung kanya pong bahay, automatic lahat.
Yung pinto, hindi mo na kinakailangan kumatok, hindi mo na kinakailangan buksan ng susi, kusang bubukas. Lahat po ng nasa kanyang bahay, automated. Kaya, ine-expect ng reporter, wala nang kulang sa kanya. Nagulat siya nung nagsabi si Joseph, yes, there is something lacking from me. Ano yun? I need peace. Gusto kong pumayapa. Pagpapakita na kahit mayaman ka, kahit lahat ng bagay nasa iyo na, pag wala si Kristo sa puso't buhay mo, malungkot, magulo ang buhay ng isang tao. Lahat po ng kaligayahan po ng sangkatauhan ay panakip, butas at pakitang tao lamang. Yung mukhang nagtatawanan, yung mukhang masaya, after ng tawanan na yan, pag uwi ng bahay, malungkot. Bakit ko nasabi? Naranasan ko yan. Hello, kahit may pera ka na, kahit marami kang kaibigan, meron kang mga ari-arian, malungkot ka sapagkat ang makapagbibigay lamang ng satisfaction sa buhay ng tao, walang iba si Kristo. At yun, yung lamang ni Pablo. Yun yung lamang ni Apostol Pablo, na kahit mahirap yung kanyang sitwasyon, kahit siya po ay nasa bilibid, nasa bilangguan, siya po ay punong-puno ng kagalakan. Daig niya pa po yung mayaman na 10 ang sasakyan. Daig niya pa po yung milyonaryong maraming ari-arian na wala namang kapayapaan. Hello, pag na kay Kristo ka, ang kailangan mo hindi kayamanan, kailangan mo kagalakan, kapayapaan, na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Hello. Kasi may atake ang kaaway. Aatakiin ka talaga ng kaaway. Gaya po nung pagkutong si Sister P. Tuloy mo, all of a sudden, walang kaabog-abog, bigla kang nakaranas ng lungkot. Bakit? Sabi ng Bible, in this world, you will have many sorrows and tribulation. Amen. Pero sa Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan, kaligayahan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ay matatamo natin sa pamamagitan. Hello. Amen. Kaya sabi ni Pablo, magalak kayong palagi sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin ng salitang kagalakan bukod sa masaya? Sumunod po na meaning ng salitang kagalakan is full of excitement. Amen. Na pag ikaw po'y pupunta ng gawain, excited ka. Wow! Gawain na naman. Hello. Amen. Kaya nga ang sabi ni Haring David, cast me not away from thy presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Pag nawala yung joy, mahirap maglingkod. Mahirap maglingkod. Mahirap tumayo sa pulpito nang wala ng kagalakan. Magiging ritual at mechanical naman. Amen. Dadalo ka na lamang for the sake na gusto mo lang tumalo. Dadalo ka na lamang sa gawain dahil sa salitang pagdalo. Pero wala na yung puso at isip natin doon. At yun yung ipinagpipray ni David, Lord, huwag mong hayaan na mawala at maalis yung joy of salvation. Ano po ba yung joy of salvation? Hindi ba nung una tayo nakakilala kay Kristo, kagaya po nang nangyari sa mga taga-Galasya, masyado tayo excited? Parang ang gusto natin sana araw-araw linggo. Naranasan niyo yun? Amen. Nung makilala natin si Kristo at naranasan natin ang pag-ibig, kapangyarihan, kalulatian ni Kristo, hindi tayo magkanda umayaw sa gawain ng Panginoon na para bagang excited tayo. Sana linggo na, sana may gawain na, sana may evangelism, sana may prayer meeting. Bakit naroon yung joy of salvation? Pero habang tumatagal, nananawa tayo. Hello. Parang yung mga, yung mga asawa lang natin. Amen. Yung nililigawan pa natin yung ating mga misis, talagang parang ayaw nating mawala sa kanila. At tayo namang mga misis, ayaw po nating maalis din sa ating mga minamahal sa buhay. Kung bakit nga tayo nagdesisyon
na makisama sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga naging asawa, is because in love tayo. And we want to be with them forever. Pero since palagi mo nang nakikita, palagi mo nang nakakasama, palagi mo nang nakakausap, nagiging ritual na lang ang lahat. Hello? Minsan, nalilimutan na po natin mag-kiss kay Mrs. Amen? Nalilimutan na po natin magsabi ng I love you kay Mr. Bakit? Naging ritual na lang eh. Naandyan man siya o wala, okay lang. Bakit? Palagay ka na hindi siya lalayo. Palagay ka na nare-realize siya. Ganito po ang nangyayari sa mga Kristiyanong nawalan ng joy o salvation. Oo, nasa gawain, makikita mo silang present. Oo, umaawit, nakikita mo silang kumakanta. Pero yung kagalakan ay wala na sapagkat iba ang mararamdaman mo sa isang taong naroon pa yung joy of salvation. Amen. Sa paghawak pa lang ng mikropono. Alam niyo po, kilala niyo po ba si Sister Irene? Irene Clemente? Amen. Kasama na po natin siya ngayon. Nung kami po ay nag-worship, nirecord niya yung worship namin, pero boses niya yung nangingibabaw. At damang-dama mo, mula sa kanyang puso, hindi man ganun kaganda yung boses, pero damang-dama mo, yung kanyang pag-awit ay mula sa puso na para bagang gusto niyang iyakapin ng Panginoon. Why? Mararamdaman mo yun! Mararamdaman mo kung yung pag-awit ay totoo. Mararamdaman mo kung yung taong yun ay nakikisama lang o talagang puno ng pag-ibig sa iyo. Alam niyo po, mahirap po para sa isang Kristiyano. Totoo po yun. Mahirap para sa isang Kristiyano ang ngumiti sa kabila ng problema. Mahirap yun. Amen. Sa mga unbelievers, sinasabi nila, the show must go on. Bakit? They are after for the show. Na hindi mapahiya yung show. Pero sa atin, we are not after for the show. Ang gusto po natin, mapaluguran ang ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hindi po natin tinatapos ang isang bagay dahil gusto lang natin tapusin. Dahil nais natin paluguran si Kristo. Of course, masakit. Amen. Masakit. Pag once na tayo po'y puno ng problema. Pero dapat gayahin natin si Haring David. Dumating yung point na si Haring David nagkaanak kay Bathsheba. Amen. At yung unang anak nila kay Bathsheba nagkasakit. At nung habang yung batay may sakit, si Haring David nagpipray, pray ng pray. Nag-aayuno, ayaw kumain, ayaw po niyang, ayaw niyang magpaaliw. Pinagpipray niya sa Lord, Lord, buhayin mo itong aking anak. Namatay. The moment nung namatay po ang bata, si David, nag-ayos ng kanyang itsura. Amen. Kumain at naging masaya. Nagtanong yung mga subordinate niya. Okay, Haring David. Samantalang nung buhay pa yung bata, iyak ka ng iyak. Wala kang ganang kumain. Ba't ngayon kung kailan patay na, parang naging masaya ka pa. Sabi niya, ba't ako umiiyak? Kasi pinipig ko ang Lord na buhay ng bata. Ngayon patay na yung bata, may magagawa pa ba ako sa kanya? Ang dapat kong gawin, mag-move on at magpatuloy magpuri sa Diyos. Dapat ganun po tayo, mga kapatid. Amen. Alam kong marami tayong suliranin, marami tayong problema, pero wala kang magagawa kung puro ipag-iyak lang yung iyong gagawin. Amen. Pag once na ito po ay naipagkaloob ko na sa Lord, hayaan mo ng gusto. And that is great. Hayaan mo na siya doon. Mag-move on ka at magsimula ka ulit maging masaya.
Alam niyo po kung bakit? Sabi ng Lord, pag mag-aayuno ka, huwag mong guluhin yung buhok mo. Buti na lang, wala na akong buhok na igugulo pa. Anong sabi ng Bible? Ayusin mo yung sarili mo para hindi ka mahalata. Alam niyo po kung bakit binabanggit ng Lord yon? Alam niyo po kung anong reason sinasabi ng Lord na ayusin mo yung sarili mo? Dahil ang diablo nakatingin. Hello? Ang diablo nakamasid sa mga anak ng Diyos at pag nakita ng diablo malungkot ka, lalo kanyang palulungkotin. Tandaan po ninyo. Ito po yung binanggit ko sa akin may bahan. Tandaan ninyo. Hindi titigil ang diablo na atakihin kayo dahil kayo po ay may problema. Hindi titigil si Satan na atakihin kayo dahil kayo po'y namatayan. Hindi titigil si Satan na atakihin kayo kasi nawalan kayo ng pera. The more na mahina ka, the more na ang atake ay tuloy-tuloy. Kaya ano pong dapat natin gawin? Magpapa-apekto tayo sa problema? Magpapa-apekto tayo dahil namatayan tayo? No! Magpapatuloy tayo sa alam natin ang pinakakalkalakan ng tao ay hindi yung sitwasyong kinakaharap natin, kundi ang ating Panginoon. Amen. Hello! Siya yung nagbibigay sigla. Siya yung nagbibigay tuwa. Siya yung nagbibigay saya. Si Kristo ang nagbibigay kagalakan sa ating lahat. Therefore, dapat doon nakabatay sa ating Panginoon ang ating saya. Kaya sabi ng Bible, look unto Jesus. The author and perfecter of our faith. May problema ka, tingin ka sa Kanya. Malungkot ka, tingin ka sa Kanya. Every time na may suliranin sa buhay mo, ang tanging solusyon ng Bible ay isa lang, si Kristo. Parating si Kristo, walang iba. Puno ng problema ang mundo, sino ang aasahan natin? Si Kristo. Bakit? Si Kristo lang yung may kakayanan na ayusin ang problema ng sanlibutan. Siya lang. Pag naghari po ang Panginoon, tapos na ang problema. Hello? Pag naikulong si Satan at naitapon na sa impyerno, tapos ang problema. Sinong tatapos ang problema? Si Kristo. Amen. Hindi ang tao, hindi ang kayamanan, hindi ang karamihan, hindi ang kasikatan, si Kristo. Therefore, doon mo ibaling ang kaligayahan, doon mo ibaling ang kagalakan, doon mo ibaling ang pananampalataya at ang lahat ng meron. Si Kristo. Dahil kay Kristo, walang kabiguan. Hello. Amen. Magalak kayong palagi. Hindi niya sinabing magalak kayo tuwing may pera lang. Magalak kayo tuwing may kasiyahan lang. Hindi. Palagi. Pag sinabing palagi, araw-araw, oras-oras, maya't-maya may problema o wala, magalak ka. Amen. Hello? Kaya kapatid na Sister Resi, nawala yung kanyang mister eh. Masaya siya. At mas lalo siyang masaya ngayon nung nawala yung kanyang mister. Pero masaya siya nung nandiyan yung mister niya. Amen. Pero nung nawala, mas lalong masaya. Wow! Parang ko nabulo na ng tinig. Amen. Praise the Lord. Kaya ibig lang po natin sabihin, malaya ngayong magagawa ng kapatid na magpuri, manalangin, mag-ayuno, at gawin ang kalooban ng Lord. Amen. At ganoon din yung kapatid na nandito sa probinsya. Since wala yung kanyang misis, magagawa niya lahat, mag-evangelize, mag-pray, without any borders and without any limit. Kasi nga, pag meron kang kasama, meron kang pipigil sa iyo. Di ba? Hello? Hindi ko po sinasabing kontrabida yung mga misis, ha? Pero kadalasan sila talaga yung parang hadlang eh. Yung mister na bibigyan na ng pera, mag-aabot ng vlog, di ba? Di ba? Or it's either si misis yung magbibigay. Kasi dapat ganoon talaga eh. Meron po isa sa inyo yung parang magpipigil. Di ba? Kung halimbawa yung babae, yung giver, yung bigay ng bigay, pag nakita ni Mr. Ero, ano yung binigay mo, magkano yun? Ino-audit ka agad yan. Kaya nung naging malaya, ayun, wala nang pipigil sa'yo. Ay, isa, all things work together for good pa rin. Hello? Amen? Maggalak daw tayong palagi.
walang humpay at walang patid na kagalakan. May problema o wala, may pagpapala o wala, may pagkain o wala, matuto tayong magalak. Hello? Amen. Amen. Ano man po yung sitwasyon ng ating mga buhay, matuto tayong maging masaya. Kasi po ninyo, ibang-iba ang mga taong na kay Kristo sa mga taong wala kay Kristo. Yung mga taong wala kay Kristo, konting problema, konting ambon, konting pong pagsubok, tumutuba at ang iba nagpapakamatay. Pero pag na kay Kristo ka at malalim yung iyong pundasyon ng pananampalataya sa salita ng Diyos, tinatawanan mo lang yung problema. Amen. Tatandaan po natin, pag ang problema ay walang solusyon, hindi problema yun. Dahil lahat ng problema, mayroong solusyon. Amen. Sino yung solusyon? Si Jesus. Si Kristo ang solusyon ng lahat ng problema ng tao. Kaya nga po nalulungkot ako yung iba. Naiwan lang ng boyfriend, magpapakamatay. Ba't ka magpapakamatay? Nawala lang yung boyfriend mo, yung sabi ng marami, siya kasi yung aking buhay. Ano siya? Si Kristo ang buhay natin. Malungkot ka pag siya po yung nawala. Nawala yung boyfriend mo. Eh di, palitan mo ng 10. Hello? Amen. Biro lang. Ang ibig ko lang sabihin, merong ipapalit na mas best ang Diyos sa mga yan. Tignan niya po si Job. Si Job nawalan ng mga anak, nawalan ng asawa, ipinalit ang Lord. Mas matindi. Hello? Amen. Pag nakabatay ang iyong kagalakan kay Kristo, hindi ka kayang itumba, hindi ka kayang mauga ng anumang pagsubok sa buhay. Patuloy kang magiging matatag sapagat si Kristo yung pundasyon mo. Kaya nga sabi ng Bible, ang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng batoy matalino. Dumating yung problema, dumating yung pagsubok, dumating yung lahat ng suliranin sa buhay, patuloy siyang nakatayo, patuloy siyang matatag sapagat si Kristo na batong panulukan ang kanyang naging pundasyon. Hello. Amen. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos ay sinasabihan ng Biblia na matutong maging masiyahin. Inulit ko pa eh. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na huwag maaalis at mawawala sa atin yung saya at kagalakan. Amen. Meron pong isang pastor na yung kanya pong asawang babae manganganak. And at the same time, siya po ay naka-schedule na magturo sa napakaraming mga tao. Siya yung speaker ng isang krusada. At yung mga dadalo ay dadaluhan ng 100,000 na mga unbeliever from Africa. Ano pong ginawa nito ni pastor? Iniwan niya yung kanyang asawa at tumungo sa gawain para mangaral. Alam niyo po, yung 100,000 mga Aprikano naligtas at tumanggap kay Kristo. Pag uwi niya ng bahay, nabalitaan niya, namatay ang kanyang asawa nang dahil sa panganganak. Hello. Gayon man nabuhay yung anak. So sabi niya, Lord, bakit ka to, Lord? Inisip niya tuloy, sana hindi ko nalang inuna yung gawain. Sana hindi ko nalang inuna yung pangangaral. Sana hindi ko nalang inuna yung kalooban ng Lord. Sana binantayan ko yung aking asawa. Buhay pa sana siya ngayon. Pero naunawaan niya, amen, na kung hindi ako nangaral, hindi maliligtas yung 100,000 na kaluluwa. Naintindihan niya na itong kanyang asawa, bagamat namatay, ngunit ligtas. Sabi niya, Lord, thank you. Salamat, tinatanggap ko ng buong puso. Masaya akong tinatanggap ng buong puso ang pagkamatay ng aking may bahay sapagkat siya'y ligtas. Salamat sapagkat
hindi ko man po nasamaan sa panganganak yung aking asawa, meron ka namang ginawang kaparaan ng maligtas ang 100,000 mga kaluluwa. Minsan, may mga bagay na dadaanan po tayo para bagang magsisimula kang magtanong sa Diyos. Totoo yan. Naranasan ko po yun. Ako mismo nakaranas. And I am asking the Lord, bakit ganito nangyari? Bakit ganyan? Minsan iniisip ko, siguro kung hindi ako nagpastor, baka mayaman na ako. Kung hindi ako nagpastor, baka artista na ako. Totoo po. Kasi ano po ko, puro ko biro. Mahilig ako magpatawa. Iisip ko sa sarili ko, baka mamaya artista na ako. Totoo. Baka mamaya hindi ko napangasawa yung misis ko ngayon, si sister. Hello. Amen. Pero iba po yung plano ng Diyos. At dahil sa napakaganda ng plano ng Diyos, masaya po. Amen. Hello. Palakpakan natin. Sabi ng Bible, all things work together for good. Yung mukhang pangit na bagay, maganda pa rin pala. Kaya pala nangyari sa amin, yung pinikwento ko po sa inyo kanina. Dinala kami ni Way sa isang liblib na lugar. Wala pong taong tutulong ko sa kasakali man. Ang magtutulak po nun, si Sister Ninya at si Sister Lotlot. Amen. Yung mukhang bangin. Ay, talagang ano eh. Pagkalipas ng 200 metro, kumaliwa. Sa isip-isip ko, kaliwa, bangin to. Buwang gusto mo ata kami patayin, Waze. Sabi ko gano'n. Amen. Pero alam niyo po si Waze, since siya po ay isang algorithm, isang AI, na nakakakita po through satellite, alam niyo pala meron talagang daan. Kung kaya nating magtiwala kay Waze na isang algorithm at isang artificial intelligence, how much pa sa Diyos? Amen. Hello? Amen. Nung muntik na pong bangin, sabi ng Waze, kumaliwa. Pagtingin ko, uy, may kaliwaan nga. Amen. Sabi ko, praise the Lord. May way out. Hello? Kung tayo po'y nagtitiwala kay Waze, na isa lamang pong computer, how much more sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa ang hindi ka magtitiwala at ilalaga ang iyong pananampalataya sa Kanya? Amen. Bakit ka malulungkot? Hello? Bakit tayo malulungkot? Eh alam ng Diyos yung kahapon mo, yung ngayon mo, at pati yung bukas mo. Amen. Alam niya yan eh. Bakit ka malulungkot? Isang araw, merong hari sa Israel, si Josiah. Batang-bata po namatay. At the age of 8 years old or 12 years old. Kasi naging hari siya ng ganung edad eh. 8 or 12 years old, siya po ay namatay. At marami nagtatanong, bakit namatay ito? Bata-bata pa namatay. Minsan may mga tanong tayo, no, sa Lord. Kasi hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Amen. Isang araw, meron po isang kapatid, okay, na idinala ng Diyos way back 1930s or basta mga 1900. Dinala po siya ng Panginoon. At doon po sa kanya, totoo po itong pangyayari. Nakalimutan ko lang po kung sino po yung nakakita nung pangitain na yon, na siya po dinala ng Diyos way back 1900. Doon po, mga kapatid, sa pinagpadala sa kanya, kumbaga nag-travel back time siya. Nag-travel back time. At doon po sa lugar na dinala sa kanya ng Diyos, meron po isang lalaking malupit na pinagmamalupitan niya. Yung kanyang asawa, ginuti. At yung asawang babae, may dala-dala pong bata. At yung lalaki, gusto pong patayin yung asawang lalaki, gustong patayin yung bata. Sa sobrang tindi po ng galit doon sa asawa. At ito pong taong dinala ng Diyos doon sa panahon na yon, ang nagligtas sa bata. Okay. At kanyang inilagay, mga kapatid, inilagay sa isang tahanan o sa isang kapitbahay dahil gusto niya pong iligtas ang bata. Sabi niya, Lord, kawawa naman itong bata ko. Iligtas niya. Sabi ng Lord, kung makikilala mo kaya yung batang yan, ililigtas niya. Sabi niya, Lord,
Kahit sino pa itong batang ito, ililigtas ka. Okay? Alam niyo po, siya na naman po dinala ng Diyos sa ibang panahon na kung saan yung bata po'y malaki. Amen. Pwede niyo pong i-google yan. Ano pong nangyari? Nagulat siya sapagkat ang dami-dami pong mga napatay. Sabi, sino po yung gumawa nito? Napakasamang tao gumawa nito. Sabi niya, yung tao, yung batang niligtas mo, yan ang gumawa niya. Alam niyo po kung sino yun? Si Hitler. Alam niyo yung istorya niyo? Si Hitler pala, yung bata na iniligtas niya. At nung panahon na yun, sabi niya, kung alam ko lang na si Hitler pala yun, matagal ko na dapat pala itong tinatay. Inayaan mo na. Tinapon. Bakit? Kasi hindi natin kasi alam eh. Wala tayong idea kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero since alam ng Diyos, pwede natin siyang pagkatiwalaan at mapupuno tayo ng kagalakan sapagkat alam natin nakalagay sa Biblia ang pinakadulo ng istorya, tagumpay. Amen. Hello! Mukhang mahirap, may tribulation, may pugutan ng ulong magkagalaw sa ating mga Kristiyano, pero okay lang, sapagkat yung author ng librong ito, hallelujah, tagumpay. Amen. At dahil doon, ilalagang natin ang ating kagalakan. Kasi kahit anong gawing pagbalik-balik na rin ng kaaway, tagumpay pa rin ang ating. Hallelujah. Hello! May problema ka ngayon, okay lang. Sabagat ang dulo niyan, tagumpay. Sabagat wala pong nananatiling forever sa mundong ito. Si Jesus lang. Amen. Hindi ka forever mahirap. Hindi ka forever may problema. Hindi ka forever may sakit. Dahil pagdating mo sa langit, yung forever na yan ay papabuhi ng Lord sapagat forever natin makakasama. Hallelujah. Okay. Ito po ako magtatapos. Mga kapatid. Kaya naman, sinabi po ng Bible sa verse 5. Ito po sabi ng verse 5, mga kapatid. Ipadamanin niyo sa lahat ang inyong kabutihan, Lord. Anong ibig sabihin po ng Lord? Dapat daman natin lahat na tayo nagagala. Pag makikipagkamay ka, sis, kamusta? Na-miss kita. Hindi yung makikipagkamay ka, ano ko? Sis, abutin mo. Sis, abutin mo na. Makita ang ulo mo. Hindi sabi ng Bible, ipadama natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong ngiti. Alam niyo po, meron kami kapatira, tinutokso nga yun, pati kung ginagawang sentro ng biro. Si Sister Jen. Alam niyo po, pati yung binibiro, pero pati yung masaya. Pati yung nakangiti. Pastor, sarap pa. Every time na, every Sunday, nagpapatotoo. Kahit yung patotoo niya, ay simple lang. And yet, masaya siya. Amen. Sabi niya, ako po, ay dating meron kong stage 4 na cancer. May leukemia siya eh. Pero praise the Lord, stage 3 na siya ngayon. Hello, at least bumaba ng isa. Amen. Nakakatuwa. Kada kanya pong pagpapatotoo, pababa po ng pababa yung kanya pong stage. Hello. Hanggang later on, wala na po akong cancer. Praise the Lord. Hallelujah. TV na lang. Siyempre, panibago na naman patotoo yun. Kasi TV na eh. Hello. Amen. Sabi ng Bible, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit ng dumating ang Panginoon. Yeah. Dapat nadadama po ng mga kapatid yung kagalakan. Amen. Na kahit na mahirap, pati nyo ba yung mga taga-Macedonia? Sa 2 Corinthians, Amen, chapter 8, yung mga sa Macedonia, mahirap yun, pinakamahirap na bayan at pinakamahirap na church na nahawakan ni Pablo. And yet, masaya na nagkakaloob. Yung kahit wala ka lang, walang-wala ka, pero masaya ka pa rin magbigay. Siso, tikman mo to. O brado, tikman nyo. Kahit wala ka lang makain, maipadama mo lang na yung luto mo masarap sa marami. Dapat gano'n. Yung iba makasarili. Hindi, akin na to. Hello, di ba? Dapat masaya tayo. Dapat ang patutuo natin, puro mga patutuo ng tagumpay.
May problema po ako, pero praise the Lord, sa kabila ng problema, masaya ako. At yung mga nanghihina, yung mga kapatid nating nanghihina, pag napakinggan yung tagumpay, yung tatao mo, kaya ni sister, kaya ni brother, kaya ko rin. Amen. Hello. Amen. At darating yung panahon na sila na ngayon ang magpapatotoo, praise the Lord. Napakinggan ko yung patotoo ni Sister Pia, nagbigay ng kalakahan sa akin, ngayon ako naman. Pinagpala si Sister Pia, ngayon ako naman. Nagbigay si Sister Pia, ngayon ako naman. Dapat ganun. Mapapansin nyo, lahat po ng binabanggit sa Biblia, puro po kagalakan. Diba? God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos yung mga taong masasaya. Sa langit, puro kasiyahan. Amen. Meron tayong lungkot sa lupa. Oo. Pero pagdating sa langit, papalitan ng kasiyahan. Kaya sabi ng Bible, the Lord will wipe away our tears. Papawiin yung mga luha natin. Puro kagalakan. Amen. Nakakita po ba kayo sa langit? May malungkot si Pedro nakasimangot. Nakakaroon. Sabi ng Lord, ano yan sa'yo? Wala, Lord, yung malungkot. San Pedro. Yung malungkot palabong talo. Amen. Wala pong gano'n. Lahat po ng nasa langit na pupuri, masaya sa Panginoon. Dapat pag every Sunday, masaya tayo. Amen. Maraming dahilan para maging masaya. Walang dahilan para maging malungkot. Ulitin ko, maraming dahilan para maging masaya. Una lang sa lahat si Kristo. Pero walang dahilan para maging malungkot. Lalo, alam mo, ikaw po ay na kay Kristo, anak ka ng Diyos, yung kalungkutan mo, yung kalumbayan mo, papalitan niya ng tuwa, sigla at saya. Amen. Hello? Palakpakan natin ang ating. Kaya naman sinasabi ng Pablo, magalak kayo. Magalak kayo palagi sa ating Panginoon. Inuulit ko, magalak. Nawa, magbigay lakas po ito. Na sa panahon tayo po ay mahina, may problema, isipin natin, si Pablo nasa bilangguan, masaya. Dapat ako masaya. Bakit? Si Kristo ang kasiyahan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kahit ito na yung lahat.